Ang niyog ay nilalang sa mga tropikal na klima sa loob ng libu-libong taon, at gumagawa sila ng ilan sa mga pinakamahal na mantika. Madalas na nagbebenta ng 10 beses ang presyo ng langis ng canola. Ang industriya ng langis ng niyog ay inuulaan na lalago ng $250 bilyon sa buong mundo sa susunod na 4 na taon, ngunit sa mainit na pinagtatalo ng benepisyo sa kalusugan, tinataguyod ng ilang kumpanya ng langis ng niyog, dapat kasing mahal ito. Kaya ano ang katotohanan sa likod ng langis ng niyog? At bakit ang mahal? Ang versatility ko nito ang dahilan ng mataas na presyo nito. Habang ang niyog ay may mahabang tradisyon ng paggamit sa pagkain at sa gamot sa buong Asya, ang langis nito ang pinakamahalagang byproduct dito sa Pilipinas, kung saan mahigit 44% ng langis ng niyog sa mundo ay ginawa. Ang mga puno ng niyog ay umuunlad sa mahabang tag-araw. Ngunit kahit na may sagana ng niyog sa iyong mga kamay, sa pag-aakalang kaya mong umakyat ng sapat na mataas, ang proseso ng pagkuha ng langis ay hindi madali. Ang bawat niyog ay may suso ng balat na nakapalibot sa baon nito, na dapat alisin sa pamamagitan ng kamay. Pagkatapos lamang ito ay maaaring hatiin sa kalahati na may espesyal na tool na tinatawag na bolo knife. Sa Pilipinas, 14.8 milyong metrikong tonelada ng niyog ay ani noong 2019 lamang, at ang mga ito ay ginamit sa paggawa. Bigit kumulang 1.6 milyong metrikong tonelada ng langis, karamihan sa mga ito ay na-export sa US o Europe. At sa oras na ang langis ng niyog ay umabot sa kanlurang merkado, ang presyo para sa produkto ay halos doble, kahit na may perpektong lumalagong kondisyon para sa mga puno. Ang langis ng niyog ay naging napakapopular na ang mga magsasaka sa Pilipinas, pakikibaka upang matugunan ang pangangailangan. Sa mga nakaraang taon, ang merkado para sa langis ng niyog ay lumundag sa kanluran kasabay ng pagbabago sa kultura, patungo sa paghahanap ng natural, hindi na prosesong mga produkto. At mga tagawa ng langis ng niyog ay mabilis na napakinabangan ang sensasyon. Tumaas ang pagkonsumo sa US noong 2009 sa 598,000 metrikong tonelada, at mabilis na naging langis ng niyog ang mascot para sa isang malusog na pamumuhay bilang mga kilalang tao at vlogger na pinagtibay ng produkto. Mga tagapagtaguyod ng langis ng niyog bilang isang lunas, lahat ang lunas. Sabihin na maaari itong magsulong ng pagbaba ng timbang, mapabuti ang asukal sa dugo, at kahit na mabagal ang pag-unlad ng Alzheimer's. Dahil sa mataas na antas ng antioxidants nito. Ngunit sa ngayon, lahat ng siyentipong pag-aaral sa mga benepisyo sa kalusugan ng langis ng niyog ay hindi tiyak. At ang mga nutrisyonista ay nananatiling may pag-aalinlangan. Ang ilang mga nutrisyonista ay nagsasabi na langis ng niyog maaari talagang gumawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Ang langis ng niyog ay binubuo ng 80% hanggang 90% saturated fatty acid. Noong 2017, ang American Heart Association ay naglabas ng advisory laban sa saturated fats, at partikular na binalaan na langis ng niyog nagpapataas ng kolesterol at dapat iwasan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos, ang pakyawan ng presyo ng langis ng niyog ay bumaba ng higit sa kalahati. Ngunit ito ay isang paglubog na hindi tumagal. Mabilis na lamang taas ang presyo ng langis ng niyog. Ang langis ay naging pangunahing sangkap sa maraming produkto. Marahil ang pinakabagong mga alternatibong karne, parehong Beyond at Impossible Burger, ay umaasa sa langis ng niyog, at ang kanilang lumalagong kasikatan ay nagpapataas ng demand. Ngunit habang sikat ang langis ng niyog, hindi nagpapakita ng senyales ng pagbagal. May nagbabadyang problema sa supply ng niyog. Sinasabi ng ilang pantantya na hanggang 90% ng lahat ng puno ng niyog sa Asya ay malapit nang matapos ang kanilang productive cycle. Karamihan sa mga taniman ng niyog sa buong Pilipinas ay itinanim 40 o 50 taon na ang nakalilipas. Marami sa mga puno ang namunga na ngayon, kasing liit na 10 niyog sa isang taon, sa halip na ang 100 hanggang 150 ay maaaring isang malusog na puno. At ang 10 litro na nanggaling lahat ng mga niyog na ito
Pupunuin lamang ang mga 21 to 16 ounce na garapon ng langis ng niyog na malamang na makikita mo sa isang supermarket, dahil dito ay tumatagal ng halos 10 taon para magbunga ang bagong puno ng niyog. Ang pagtatanim ng mga bagong puno ay magiging mahalaga para makasabay sa tumataas na demand na ito. Ngunit sa kabila ng mga problemang ito, ang merkado ay nakahanda ng lumago ng $518 milyong bago ang 2024.